Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Sa oras na ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit, kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan at amin pong hinihiling ang inyo pong patnubay sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Naway bigyan po kami ng pagkaunawa sa inyo pong mga banal na salita sa pamagitan po ng inyo pong banal na Espiritu na sa amin magbibigay ng malinaw na pagkaunawa at ng karunungan. Naway ang puso ng bawat isa sa amin ay linisin sa anumang kasalanan at karumihan, at naway ang inyo pong presensya ang siyang aming makasama. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid ay ipagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral tungkol po sa sanctification. At ang ating pong pag-aaral ay part 3 na tungkol po sa sanctification. So what is sanctification? Ano po ba ang pagpapakabanal? Ngayon po ay basahin natin ang ating pong key text sa John 17 verses 15 to 17. Ang sabi po ay ganito: Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ito po mga kapatid ang pahayag na ating Panginoon Hesus nang siya po'y nananalangin sa Ama, na ang kanya pong panalangin ay huwag pong alisin sa sanglibutan ang kanyang mga anak, kundi ingatan nawa ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa masama. At ang isa pang punto rito, sabi rito, ang mga anak ng Diyos ay hindi po taga-sanglibutan, katulad ni Jesus Christ na hindi taga-sanglibutan. Ano ang ibig sabihin po niyan mga kapatid? Na tayo po ay hindi taga-sanglibutan. At ganoon din, nabanggit rin po dito na pakabanalin ang mga mananampalataya sa pamagitan ng katotohanan. At sabi rito, ang salita mo'y katotohanan. Kaya dun po sa panalangin ng Panginoon Hesus ay atin pong maunawaan dito yun pong konsepto ng sanctification o pagpapakabanal. Na tayo po'y hindi inaalis ng Diyos mula sa sanglibutang ito. Tayo po'y taga rito rin sa mundong ito. Dito tayo naninirahan. Pero sa anong paraan na tayo po ay hindi taga rito? Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Para bang contradiction, ano? Pero dapat nating maunawaan kung ano pong ibig sabihin nito, na ang mga mananampalataya po ay hindi taga sanglibutan. At paano tayo may ingatan mula sa masama, samantalang tayo narito sa sanglibutang ito na puno ng kasalanan at mga tukso. Upang tayo po may ligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ay ito po ang solusyon na ibinigay ng Panginoon Hesus sa verse 17. Ang sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang magpapabanal po sa atin mga kapatid ay ang Diyos. Ayon po sa panalangin ni Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya dito po ay ating maunawaan mga kapatid ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang atin pong malaman ang katotohanan, at sa pamagitan ng katotohanan tayo po ay mapabanal. Ibig sabihin, kung mali po ang ating pinaniniwalaan sa kabila ng maliwanag na katotohanan ng ating naunawaan, ay hindi po tayo mapapabanal, sapagkat ang Panginoon po ay hindi tumatangkilik sa mga kamalian o mga maling paniniwala o mga katuruan. Kaya ngayon po mga kapatid ay atin pong unang talakayin itong punto na being in the world but not of the world. Tayo po ay nasa sanglibutan pero hindi taga sanglibutan. Ayon dun sa John 17 verse 16.
Ano pong ibig sabihin nito na tayo ay nasa sanglibutan pero hindi taga-sanglibutan? Ang dahilan po nito mga kapatid kung bakit ito'y nabanggit, sapagkat ang atin pong pagkamamamayan ay hindi dito sa sanglibutan ito, kundi sa langit. Ayon sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yun pong salitang pagkamamamayan dito, sa English po ay conversation. Itong conversation ay marami ring kahulugan. Pwedeng pag-uusap, pero hindi po pag-uusap ang tamang translation dito, kundi pagkamamamayan. Ano ho? Ito pong pagkamamamayan ay yun pong citizenship. Kaya ang pinagmulan po nito sa salitang Grego ay politeuma. Ito pong politeuma mga kapatid ay citizenship ang ibig sabihin. Kaya sinasabi sa Filipos 3:20 na ang atin pong pagkamamamayan ay hindi po sa lupang ito, kundi sa langit. At hindi po dalawa ang ating citizenship mga kapatid, isa lang. Tayo po ay mga citizen ng langit, bagaman tayo ay naninirahan sa mundong ito. At paano natin mauunawaan yan, na tayo po ay hindi tagalupa kundi tagalangit? Kagaya nga ng sinabi ni Jesus na kung paano siya ay hindi tagalupa kundi tagalangit, ay gayon din ang kanyang mga tagasunod. Ang ibig sabihin po mga kapatid, ang atin pong citizenship ay doon po sa langit. Totoo na tayo ay naninirahan dito sa lupang ito, mga citizen din naman tayo dito eh. Pero yung higit na malalim na kahulugan ng atin pong citizenship mga kapatid ay doon po sa langit. Ang punto na ito ay tumutukoy sa sa pagkatubos sa atin, na tayo po ay mga tinubos ng Diyos bilang kanyang mga anak, bilang anak ng hari, royal priesthood, peculiar people. Tayo po ay mayroong pagkamamamayan na doon po sa langit. Kaya ang atin pong pamumuhay ay hindi po kasang-ayon ng pamumuhay sa sanglibutan ito. At bilang mga mamamayan ng langit ay meron pong authority ang Diyos sa bawat isa sa atin, na ito'y maipapakita ayon sa kanyang tagubilin na tanda para sa atin. Ang sabi sa Ezekiel 20 talatang 12, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. So napansin nyo yung salitang nagpapaging banal sa kanila? Sa English po yan ay that sanctify them. Yan, ang layunin po kung bakit ibinigay ng Diyos ang Sabat ay upang maalala at makilala ng tao ang tunay na Diyos na nagpapabanal sa kanyang mga anak. At ano po ang mga katotohanan na itinuturo ng tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos po ay nagtuturo na ang kanyang mga tagasunod ay susunod sa kanyang mga utos. John 14:15, ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At sa 1 John 5:3, ang sabi ron, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya sa mga talatang iyon mga kapatid, ay maunawaan po natin ang authority ng Diyos sa kanyang mga anak na nagpapasakop sa kanya at nagnanais na mapabanal sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ito pong role ng Sabat sa pagpapakabanal ay napakahalaga, na sa pamagitan nito ay atin pong maalala ang tunay na Diyos. Kaya dapat nating isaalang-alang, atin pong dapat na maunawaan, ano ba ang tunay na araw ng pagsamba na itinalaga ng Diyos para sa tao? Sapagkat sa pamagitan ng tandang iyon, ang kanyang mga anak ay mapapabanal. Ano pa? Sapat ba na tayo'y sumasamba sa araw ng Sabat ayon sa katuruan ng Biblia?
kinakailangan po na atin pong maunawaan din yun pong tamang pangingilin ng Sabat. Sa ngayon ay hindi muna natin tatalakayin ang tungkol sa proper Sabbath observance, ngunit atin pong bahagyang binanggit ang patungkol po sa kahalagahan ng tamang pangingilin ng Sabat, sapagkat ang tamang pangingilin nito ay magpapabanal sa mga mananampalataya na nasa ilalim ng pamamahala ng kapangyarihan ng Diyos. Yun pong mga anak ng Diyos na nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos at umaalala sa tanda ng Diyos ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao at ng pagpapakabanal na gawain ng Diyos para sa tao, kung saan ang tao rin ay makikipagtulungan, ay dapat po nating maunawaan na ito po ay mahalaga upang atin pong maranasan ang tunay na pagpapakabanal na idinadalangin ni Kristo na maranasan ng kanyang mga anak. Kaya nga sabi rito sa Review and Herald, June 21, 1898, paragraph 40, "The Lord would have His people, a separate and peculiar people, bearing the sign and seal of the Sabbath, in preserving the memorial, the seventh day upon which the Lord rested after His work of creation. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. He gave the Sabbath to man as a day of rest, when His people might assemble to worship Him and come in close relationship with God. All heaven is interested in the worship of God's people." Ito pong Sabat, mga kapatid, ay nagpapasigla sa atin pong malapit na relasyon sa Diyos. Kaya nga, kung atin pong ipangingili ng tama ang araw ng Sabat, mga kapatid, tayo po ay ilalapit nito sa ating Panginoon, sapagkat ang atin pong Panginoon ay katotohanan. Ayon sa John 14 verse 6. Ano po ang sabi ng Panginoon Jesus? "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaya si Kristo po bilang katotohanan ay dapat po nating sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya nga, yun pong tamang araw ng pagsamba at tamang paingilin sa araw ng Sabat ay dapat po nating isagawa upang maranasan po natin ang sanctification na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya kung ang atin pong pangingilin ng Sabat ay taliwas sa itinuturo ng Biblia, ay hindi po natin mararanasan ang tunay na pagpapakabanal na sinasabi ng Panginoon. Ngayon ay atin naman pong tunghayan ang isa pang mahalagang punto sa atin pong binasa sa atin pong key text, na tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga inadapt, kinupkup mula sa ating pagiging mga anak ng pagsuway. Tayo po ay tinubos ng Panginoon at tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya sabi po sa 1 John chapter 3 verses 1 and 2, "Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kaniyang sarili." Dito po ay sinabi, mga kapatid, na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo po ay hindi nakikilala ng sanglibutan. Ibig sabihin po ay iba yun pong kultura ng sanglibutan. Iba po ang pamantayan ng sanglibutan. Iba po ang mga kalakaran ng sanglibutan. Kaya bilang mga anak ng Diyos ay iba po ang ating paraan ng pamumuhay, na para sa sanglibutan ito po ay isang weird na bagay. Sapagkat sabi rito, hindi nakikilala ng sanglibutan si Kristo.
Kaya ganoon din naman ang kanyang mga anak ay hindi nito nakikilala. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, sabi rito ay hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ibig sabihin ay meron pa pong pwedeng magbago. Hindi ibig sabihin na tayo minsan ang naging anak ng Diyos ay ligtas na tayo magpakailanman o anak na tayo magpakailanman. Yun pong kondisyon ng pagiging anak ng Diyos ay sa pamagitan po ng pananatili sa katotohanan. Kapag atin pong iniwan ang katotohanan, tayo po'y lumakad sa kadiliman, hindi na po tayo magiging anak ng Diyos. Kaya samantalang tayo po'y namumuhay ayon po sa liwanag ng katotohanan, tayo po mga kapatid ay pinapabanal ng katotohanan. Tayo po ay nababago ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kahalagahan po ng katotohanan mga kapatid ay dapat nating bigyang pansin na ito po ang paraan upang tayo po ay mamuhay ng naaayon sa buhay ni Kristo na buhay na pagiging masunurin. At tayo po mga kapatid, samantalang tayo nasa sanglibutan ito at bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay hindi taga rito sa sanglibutan ito, sapagkat tayo po ay mga manlalakbay lamang at mga dayuhan sa sanglibutan ito. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 11, talatang 13 at 16. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ayan po mga kapatid. So maliwanag po rito na ang mga mananampalataya kagaya ni na Abraham at ng iba pang mga patriarka, sila po ay mga pilgrims and strangers on the earth. Mga manlalakbay at mga dayuhan lamang sa sanglibutan ito. Kaya tayo po'y namumuhay ng kakaiba sa sanglibutan. Hindi upang maging weirdo, kundi upang ganapin po ang kalooban ng Diyos. Kaya lamang sa sanglibutan ito'y katatawanan sa kanila. Ito'y kinukutya nila ang paraan ng pamumuhay ng mga anak ng Diyos, sapagkat hindi nauunawaan ng sanglibutan ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng Panginoon. At tayo nga po bilang mga mananampalataya ay nabubuhay sa makipot na daan. Tayo po'y naglalakbay sa makipot na daan. Kaya ang atin pong pamumuhay, pananamit, pagkain, pananalita, at paraan ng pamumuhay sa pangkalahatan ay kakaiba sa pamumuhay ng sanglibutan. Kaya nga ang sanglibutan ay namumuhi sa mga anak ng Diyos. Ang atin pong destinasyon ay hindi po sa lupang ito, kundi tayo po'y naglalakbay lamang at mga dayuhan sa sanglibutan ito. Tayo po ay naglalakbay patungo sa lungsod ng Panginoon. At sa atin pong paglalakbay, habang tayo nasa mundong ito, ang atin pong dapat gawin ay ang paghahanda na ang atin pong mga sarili ay mabago. Ang atin pong ugali ay mabago ayon po sa wangis ng Diyos. Sapagkat ang tao po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ayon sa Genesis 1 verse 26. Ngunit ang wangis ng Diyos na iyon ay nawala sa tao matapos na ang tao po ay magkasala. Pero ito po ay muling ibinabalik ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang katuwiran na kanyang ibinabahagi sa atin. Kaya nga, bagaman tayo po ay nasa sanglibutang ito na punong-puno ng kasalanan, mga kasamaan, ay dalangin ng Panginoon Hesus na tayo po ay ingatan ng Diyos mula sa masama. Kaya ang isang mahalagang punto rito mga kapatid, itong being kept from evil. Yan po ang ibig sabihin ng sanctification. We are being kept from evil. Tayo po iniingatan mula sa masama. At sa anong paraan po? Ang sabi ng Panginoon Hesus, sanctify them through the truth. Thy word is truth. Yan, kinakailangan po tayong masanctified
sa pamagitan ng katotohanan. Paano po yun? Saliksikin natin ang katotohanan. Saliksikin natin ang Biblia. John 5:39, ano sabi ron? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan po mga kapatid, kinakailangan nating maging mapanaliksik ng banal na kasulatan na dooy matatagpuan ang mga hiyas ng katotohanan. At kung atin pong makita ang katotohanan, ay tiyak natin po itong papahalagahan. Hindi po sapat na tayo nagsaliksik o naghanap ng katotohanan. Dapat po natin itong pahalagahan. At kung atin po itong mapahalagahan mga kapatid, ay atin po itong gagawin. Kaya nga sabi sa John 7:17, kung ang sino man ay nagnanais na gumanap o gumawa ng kanyang kalooban, ay dapat niyang malaman ang turo kung ito ba ay nagmumula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng saganang sa aking sarili. Yan po mga kapatid, na sa mga nagnanais na makaalam ng katotohanan o ng kalooban ng Diyos, ay dapat nilang alamin ang turo. Hindi po tayo aasa lang sa sinabi o sa ipinangaral ng ibang tao, kundi tayo po personally mga kapatid ay dapat pong magsaliksik ng katotohanan. Sa ganung paraan, tayo po ay mapapabanal sa pamagitan ng katotohanan. At bilang mga anak ng Diyos na kanyang iniingatan mula sa masama, ano pa po ang dapat nating gawin? Dapat po tayong magtaglay ng relihiyon ni Kristo. Ano po ba ang relihiyon ni Kristo? Ayon sa Santiago 1, talatang 26 hanggang 27, ang sabi ganito: kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Ano po pala yung sinasabi rito na being kept from evil? Paano pala tayo ililigtas o iingatan ng Diyos mula sa masama? Yun ba ay gawain lang ng Diyos o meron pong kooperasyon ng tao? Meron pong kooperasyon ang tao mga kapatid. Kaya nga nabanggit rito, kung ang tao, bagaman siya nag-aangkin na siya ay merong sistema ng pananampalataya o meron siyang relihiyon, ngunit kung hindi niya kayang supilin ang kanyang dila, ay dinadaya niya ang kanyang puso, at ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kaya yun pong mga walang kabuluhang pananalita, mga paninira o kaya ay mga pagchichismis ng walang kabuluhan, yan po ay hindi tanda ng tunay na mananampalataya. Yan po ay patunay ng pagiging nadaya. At sabi rito, walang kabuluhan ang relihiyon ng taong ito. At sabi pa nga rito, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Yan po, isang mahalagang bahagi po ito ng pag-iingat sa atin mula sa sanglibutan, ayon sa dalangin ng Panginoong Hesus, na upang matupad sa atin yung pag-iingat ng Ama, upang tayo po'y maingatan mula sa masama, ay ito po ang solusyon na ibinibigay sa atin, na magkaroon tayo ng relihiyon ni Kristo. Na ano po ang misyon ng relihiyon ni Kristo o ng mga tao na nagtataglay ng relihiyon ni Kristo? Ang sabi rito ay bisitahin ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Yan po mga kapatid. So meron pong gawaing misyonero ang tunay pong nagtataglay ng relihiyon ni Kristo. Kaya sa ganyang paraan po mga kapatid, tayo po ay iingatan ng Panginoon mula sa masama. Kasi yan po yung naging paraan din ng Panginoon Hesus kung paano po siya ay nanagumpay laban sa masama. Ang gawaing misyonero, ang kanya po naging pagkain at inumin. Ang atin pong Panginoon Hesus ay naging abala sa gawaing misyonero.
Kaya ganun din po ang iniiwan niya para sa kanyang mga anak na mga mananampalataya na mamuhay ayon po sa kanyang ginawa nang siya po'y namuhay sa mundong ito. At sa ganung paraan, kung tayo po'y abala sa gawain ng Panginoon, isa pa sa atin pong dapat gawin ay itong sinasabi rito, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yan po mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos ay meron pong tungkulin na pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya nga yung panalangin ng Panginoon Hesus sa Ama, ingatan mo sila mula sa masama. Hindi po yon gawain lang ng Ama, kundi ang tao po ay merong gawain. Ano po ang sabi dito? At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yan po, kasi ang sanglibutan ay isa sa atin pong kaaway. Yun pong mga gawa ng sanglibutan na mga masasama, yan po yung tinutukoy dyan mga kapatid. Na tayo po ay magkaroon ng pananagumpay, pakikipaglaban mula sa mga gawa ng sanglibutan na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya kabilang dyan yung tinatawag na patchwork religion. Yan po ay hindi dapat tataglayin ng mananampalataya. Ano ibig sabihin ng patchwork religion? Yan po ay yung some of self and some of Christ. Hanggang sa bandang huli ay wala nang bahagi si Kristo kundi sarili na ang umiiral. Yan po yung patchwork religion. Ibig sabihin ay tinapal-tapal o tinapalan lang na relihiyon. Ibig sabihin yun pong katuwiran ni Kristo ay hindi po isinuot, kundi yun pong butas-butas na sariling katuwiran ang siyang tinatapalan lang upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang ganong klaseng relihiyon ay hindi po karapat-dapat sa Diyos. Yun po hindi tunay na pagpapakabanal. Ang tunay pong pagpapakabanal ay tanggapin natin yun pong katuwiran ni Kristo na walang dungis, walang kulubot o kapintasan. At kapag atin pong tinagla yung katuwiran ni Kristo, atin po itong iingatang walang dungis mula sa sanglibutan. At kung ito po'y nadudungisan, ano pong gagawin ng mga banal? Ang sabi sa Apokalipsis, huhugasan ang kanilang damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. Kaya nga ang mga mananampalataya po ay nagtatagumpay laban sa dyablo sa pamagitan po ng dugo ng kordero na siyang pumapawi ng lahat ng ating mga kasalanan. Yan po ang bisa ng biyaya ng Diyos. Dito po mga kapatid, sa atin pong pag-aaral na ito ay naunawaan natin ang simpleng mga punto ng tunay pong pagpapakabanal na binanggit ng ating Panginoon Hesus ayon sa kanyang panalangin sa Ama, na tayo po na mga naririto sa sanglibutan ay hindi talaga tayo taga rito sa sanglibutan, kundi tayo po'y mga manlalakbay lamang. At ang atin pong pagkamamamayan ay doon po sa langit na bayan, kung saan ang authority ng Diyos ang siyang sumasakop sa atin. Kaya nga, dapat po natin palaging alalahanin din ang araw ng Panginoon, ang araw ng Sabat, na sa pamagitan nito, tayo po ay pinapabanal. Ano pa? Bukod sa Sabat, yun pong ating pananalita ay dapat din po nating supilin. At ganoon din, atin pong gawin yun pong gawaing misyonero na bisitahin natin ang mga ulila, ang mga balo, at isa pa sa atin pong tungkulin ay atin pong ingatang walang dungis ang ating sarili mula sa sanglibutan. Hindi tayo dapat na makisawsaw sa mga gawain ng sanglibutan. Kaya nga bilang isa sa atin pong katuruan ay hindi po tayo nakikisali sa politika. Ang mga anak ng Diyos ay hindi po nakikisali sa politika. Kundi tayo po ay susunod sa halimbawa ng Panginoon Hesus na siya po ay namuhay na naayon po sa kalooban ng Diyos. Kapag ang mga batas ng lupa ay naayon sa kalooban ng Diyos, yan po ay sinusunod ng mga anak ng Diyos. Pero kung ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos, ay susundin po muna natin ang salita ng Diyos kaysa sa utos ng mga tao. Kaya dito po mga kapatid, sa ating pag-aaral na simple ay atin pong naunawaan ang tungkol po sa kahulugan ng pagpapakabanal, na ito po ay gawain ng Diyos sa atin
at tayo po'y meron ding pakikipagtulungan. At ito pong gawain ito ng pagpapakabanal, mga kapatid, ay matutupad sa atin kung atin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos na siyang nagtataglay ng mga katotohanan. Kaya nga doon sa huling talata ng ating key-text, ang sabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya ang atin pong pananampalataya ay dapat pong maisalig sa katotohanan, hindi po sa mga salit-saling sabi na walang pundasyon sa salita ng Diyos. Kaya nawa ay naging maliwanag po sa bawat isa sa atin ang pag-aaral na ito, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-aaral ng katotohanan, na sa pamagitan nito tayo po ay makaranas ng tunay na sanctification o pagpapakabanal. Naway nabusog po ng tinapay ng buhay ang bawat isa, at naway pagpalain ng Panginoon ang bawat isang sumusubaybay sa himpilang ito. At bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin ng tahanan po ay nasa kitaasan ng malangit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong natunghayan. Naway ito po ay maigintal sa aming puso't isipan, at naway tulungan po kami na maunawaan ang katotohanan ayon po sa paggabay ng inyo pong banal na Espiritu. At naway tulungan kami na mamuhay ayon po sa inyo pong banal na kalooban. Ipagpatawad na po ang amin pong mga pagkukulang at pagkasala, at naway kayo po ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan po kami ng proteksyon mula sa masama at sa anumang mga disgrasya at mga masamang pangyari. At ang inyo pong pag-ingat ang patuloy na maranasan ng bawat isa. At pagpalain na po ang mga masugid na sumusubaybay sa himpilang ito, saan mang dako sila naroon, naway ang inyo pong bendisyon ang sumakanila. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.